So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, literal po talaga na natutunugan ko na mukhang meron nga pong alliances between the Marcoses and the Aquino. Although mag-rival sila noong mga panahon ng kopong-kopong, pero although hindi dapat kalimutan ng mga nakaraan, but for the better future na lang, kasi ngayon dapat yung sinaalang-alang natin na panahon, lalo pat kailangan natin na dapat nagtutulungan tayo, mukhang napapansin ko na nagsasanib puwersa na itong Aquino at itong Marcoses. Feeling ko lang yun mga minamahal, kasi mayroon na tayong nakikitang pattern diba? Naalala nyo to, mga minamahal, yan si Bimbi at si First Lady. Diba naalala nyo yan nung nakaraang taon? Naalala nyo yan mga minamahal na kung saan kinonfirm nga po sa balita na nanghingi ng tulong itong si Chris Aquino sa mga Marcoses. Kaya niya po pinadala si Bimbi at si Josh. Nagkita sila ni First Lady at agad naman po itong kumalat sa social media at nagbigay ng samot-saring reaksyon. Pero yung point of view dito mga minamahal, nung una kala ko ay baka ano lang to, tawag dito, baka ano lang talaga si First Lady, mapagkaibigan, ito hindi nila dinadamdam yung mga nakaraan, si PBBM, lalo pat sabi pa nga ni PBBM noon, yung umagahan, tanghalian, hapunan nila ay puro daw po pambabatikos, so sanay na sila, hindi nga sila gumagante. Pero nung nakita ko tong panibagong balita na to, mga minamahal, yan baliktad, pasensya na. Marcos Jr. sends flower to Aquino Mausoleum. So, ano ibig sabihin yan? Although alam naman natin na itong si PBBM ay dati-dati pa na nagbibigay ng flowers dito nga po sa mga Aquino every time na, undas, pero parang mas lalong nagkakaroon siya ng kahulugan, nagkakaroon ng meaning, the way nga nung ipinakitang picture last year. So, nako, mukhang may kakabahan dito. Alam nyo, sa napapansin ko talaga mga minamahal, sobrang buti ng ating presidente. Sobrang bait, sobrang mapagkumbaba ng ating presidente. Nung sinasabihan noon sila Marcos, sila PBBM, magnanakaw, plunderer, mga ganyan-ganyan, martial law, ang daming mga sinabing talagang mahirap malunok na word, mahirap ma-digest, kumbaga dadalhin mo hanggang sa baunan ng hukay mo yung mga salitang iniwan nila sa'yo, pero never akong nakakita na sumama yung loob ni PBBM sa mga rivals niya. Never ko siya nakitaan na gumante. 'Di ba? Sabi niya pa nga, to be friends with anyone and enemy to none. So, nakita ko na sobrang buti ng puso ng ating presidente. Kaya hindi malabo na baka tayo yung magulat sa magiging plot twist na yung Aquino at mga Marcoses ay magtutulungan na yan pagdating ng susunod na halalan. Kasi tingnan nyo din naman ngayon mga minamahal, si Robredo, di ba, nagkita, tapos si PBBM, although hindi ko binibigyan ng meaning yon, pero mga minamahal, yung mga ibang solid na kakampings ay pumapabor na din sa mga polisiya ni PBBM, di ba? Sa West Philippine Sea, sa war on drugs. Nakita nyo mga minamahal kung paano na nila ngayon pinupuri si PBBM na dati nilalait nila na magnanakaw, mamamatay tao, di ba? So sabi ko, mukhang may pagkakataon din na malalaman din natin na may pasabog itong Aquino at itong Marcoses, itong pamilya nila. Pero, ito lang yung medyo ako nag-aalangan na mag-ingat pa din kahit papaano itong ating presidente. Hindi natin alam yung panahon. Mag-ingat pa din ng kahit konti kasi baka yung isa sa kanila ay naggagamitan, 'di ba? Katulad ng nangyari noon kay Sara at kay PBBM, na ang turing ni PBBM kay Sara Duterte is a friends, katrabaho, 'di ba?
ka-unit team, kasamahan, kaibigan, kung ano pa man. Pero ang tingin pala ni Sara Duterte, hindi pala kaibigan kay President Marcos. Kaya nga nung hindi sinunod ni PBBM yung kagustuhan nila, ano ba yung mga kagustuhan nila? Siguro sa pangungulimbat ng pera ng taong bayan, gusto malaki yung TF nila. 'Di ba? Kasi parang, ikaw may utang na loob ka sa akin, kung hindi dahil sa akin, hindi ka mananalo presidente. Yung mga ganun ang sumbatan nila, mga minamahal. So, feeling ko, nung hindi sinunod ni PBBM yun, kasi mga minamahal, if you choose a leader, sana leader talaga. Kasi may mga tao talaga na puppet, yung nakadepende lang sa advice ni advice ni ganyan, advice ni Pula Potasio. Ang pangit nun. Yung nakadepende ka lang sa mga advice. Mas maganda pa din na leader ka. Yung becoming leader. Yung kaya mong pamunuan ng bayan nang hindi nakikinig sa mga advice sa'yo ng mga sulsol. 'Di ba? So, kapag leader ka, dapat may utak ka. Matalino ka. Kaya mong pamunuan lahat. Hindi nakadepende ka sa mga sinasabi, mga eklavush, mga hanash ng ibang mga nakapaligid sa'yo. Kasi, pag pinakinggan mo yun, hindi mo maririnig yung boses ng taong bayan. So, yun yung leader na hinahanap natin. So, ngayon, mga minamahal, ang nangyari nga, tinira ni Sara Duterte itong si PBBM kasi hindi nakinig si PBBM sa kagustuhan nila o sa issue ng West Philippine Sea. Diba? Parang may talaga sila, may something talaga sila na talagang nakita nyo naman kung paano maghimutok si Sara Duterte, itong kanyang ama. Tubig lang naman yan. Ibigay na lang natin yan. Yung mga ganun na mga salita. Diba? Kita naman natin kung paano magmanipula itong si former President Duterte sa mga bagay-bagay. Diba? So ngayon nga po mga minamahal, dahil hindi sununod ni PBBM itong kagustuhan ng mga Duterte, nakita nyo naman kung paano sila kumilos ngayon, kung paano nila i-demolish itong si PBBM, kung paano nila i-character assassinate itong si PBBM sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao, gumagayad ng mga bayarang mga tao, bayarang mga vloggers, tapos nung unbothered si President Marcos, sa sobrang unbothered niya, alam nyo, si Sara na mismo kumilos. Pati si Duterte, may presidente tayong addict. May papatapon ko yung ama niyo sa West Philippine Sea. Diba? So, ang dami nilang ginawang kilos dahil nga unbothered itong si PBBM. Kahit nga mga minamahal nung sinabihan ni Sara Duterte na ipapatapon ko yung ama mo doon sa West Philippine Sea one of these days. Nung tinanong si PBBM, sinagot niya ba? Hindi. Naging mabuti ang ating presidente. Sabi niya, I'd rather not. Hindi siya sasagot. Kasi ayaw niya na lumaki pa yung issue. Kasi minsan yung mainstream media, sol-sol. 'Di ba? So ngayon, sa point of view ko mga minamahal, it is a good development na nakikita natin na umu-okay yung politika ng Marcoses at ng Aquino. Kasi dati ang init niyan eh. Ang init ng laban nila pero ngayon talagang kalmadong parang dagat na. Na parang na sila, pinagbiyak na. Hindi naman totally na pinagbiyak kasi hindi pa naman natin nakikita na nagsasalita itong si Chris Aquino. Pero yung ibang mga kakamping, makikita nyo na solido na yung pagsuporta sa ating presidente na labanan itong mga tiwali, itong mga masasama. Diba? Yung war on drugs, pagsuporta sa mga kriminal, yung issue sa West Philippine Sea. Nakikita nyo man, hindi man magsalita si Chris, pero yung mga mismong kakamping itself, nakikita nyo na okay sila sa pamamalakad ng ating presidente. Okay sila sa ginagawa ng ating presidente. Sinusuportahan nila. So, nakikita natin na parang nagkakadikit na ng dugo ang kakamping at itong Marcoses. Pero we do not want na makalimutan yung past. Kasi yung past is a history yan. Pero if we will focus on the past and doon lang tayo magstay sa pintuang yun, wala tayong magiging self-growth, wala tayong magiging improvement. Kumbaga yung utak natin mangmang pa din. Utak natin pambundok pa din kapag ganun. Mas maganda na, okay, huwag kalimutan yung past, pero dahil future na ngayon, yung mga national issues yung kailangan nating atubayanan ngayon, dapat nagtutulungan tayo. 'Di ba? Instead na mag-away-away. Yung mga palaaway lang naman, sila Sara lang naman yan eh. Hindi dapat tularan, 'di ba? Alright. So, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.